Tahimik ang buong baryo. Wala ni isang kaluskos ni isang ingay. Pero sa kadiliman ng gubat, may isang nilalang na matagal nang nagmamasid, naghihintay. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting lumalabas ang totoong anyo ng dilim. Hindi ito hayop, hindi rin tao. Isa itong halimaw. Gutom at matagal nang nagkukubli. May aninong gumagapang sa likod ng mga bahay. Ang mga mata nitong pulang-pula, tila nagliliyab sa uhaw. Bawat kilos nito tahimik pero nakamamatay. Tahimik lang ang paligid. Hanggang sa marinig mo ang kanyang hininga, mabigat, malalim at puno ng puot. Parang kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa iyo. Hindi mo mararamdaman ang paglapit niya. Bigla ka na lang makakakita ng mga matutulis na kuko. Isang iglap lang, at ang huling maririnig mo ay ang sarili mong sigaw. Akala nila simpleng hayop lang, pero ang aswang, bantay ng gubat na hindi natutulog. Sino mang pumasok sa teritoryo niya, di na muling makakalabas. Isang lalaki ang nagtangkang lumaban. Tinaga niya ang aswang, pero kahit anong sugat, hindi ito nasasaktan. At sa isang iglap, siya ang duguan. Sumiklab ang takbuhan sa gitna ng gubat. Humahabol ang aswang sa tatlong kalalakihang patakbong nagtatago. Pero isa-isa silang nawawala sa dilim. Isa na lang ang natira. Bitbit ang itak, sumugod siya sa halimaw. Isang laban na walang kasiguraduhan kung sino ang babagsak sa lupa. Sa huling sandali, narinig ang sigaw. Isang tunog na yayanig sa buong baryo. Ngunit pagdating ng umaga, wala na silang natagpuan kundi dugo sa lupa.